kausapin na sa kabilang linya po. Ito, pag-usapan nga natin yung mock election na ginawa po katatapos lamang pong gawing kahapon at ilang mga problema na maaring dapat pagkukulang po ng pansin ng Commission on Election. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia nasa ating linya na. Ayun, buti naman. Chairman, good morning po sa inyo, sir. Magandang umaga po, Sir Oli, at magandang umaga rin po sa lahat ng nakikinig. Maraming salamat at parang na-miss kita. Pasensya ka na, ha? Kinakailangan ko lang kasi makibalita sa resulta po ng mock election. Sino raw ba nanalo? Si Lady Gaga o si Taylor Swift? Sa pagkasinod. Sir Oli, kahapon po galing tayo sa Sulu dahil po yun nga sinupervise natin yung ginawa po na mock election doon po sa Sulu, sa 3 presinto po, 3 lugar po yung pinag-holdan ng mock election, na kung saan ito po ay ang nag-participate dito, Sir Oli, ay mga tunay na mga botante, mga tunay na teachers. Maaaring hindi pa yun yung mga balota na gagamitin, pero ito po yung mga tawag natin dito mock election ballot. Talaga nag-imbita ng mga botante, yung mga registered voters ang COMELEC po? Opo, sige, 100 po ng mga botante ang ating pong inimbitahan. Pumunta po sila, nag-accomplish, nilagyan ng mga indelible ink pagkatapos makaboto at sila mismo talaga yung bumoto sa mismong araw ng mock election. 16 na lugar po yan, Sir Oli. Meron po tayong 15 dito sa ating bansa at isa naman po sa abroad kung saan sa Singapore. Sinubukan naman natin ang overseas voting. Parang talagang pinaboto natin yung mga kababayan natin sa Singapore sa pamamagitan ng internet. At natutuwa kami, Sir Oli, sa naging resulta sapagkat naka 100% transmission rate po tayo. Okay. Ibig sabihin, mula sa presinto nung pinadala na po ang resulta sa Municipal or City Board of Canvasser, pagkatapos mula City Board and Municipal Board of Canvassers, papunta sa Provincial Board of Canvassers, tapos mula sa Provincial Board of Canvassers, pumunta sa National Board of Canvassers. So yung buong proseso pong yun, Sir Oli, ay sinubukan natin at nagresulta po ito ng 100% transmission. Very good kung ganon. Iniisip kasi natin na baka merong mga pagkakataon na merong manamantala at maglagay ng mga signal jammer, hindi tayo makapag-transmit hindi naman siguro posibleng mangyari yon with itong inyong ginawang mock election kahapon. Medyo malabong maapektuhan ng kung anumang tulad niya ng mga maglalagay ng mga jammer sa mga lugar na kinakailangan mag-transmit sa darating na election, Chairman. Hello? Sir Oli, simula pa po noong 2010 nang tayo mag-automate, may mga akusasyon at mga aligasyon na baka daw po magkaroon ng signal jammers at and therefore may interrupt yung transmission ng results, pero wala naman pong napatunayan simula noong 2010 na kaya pong i-interrupt yung mismong transmission sapagkat ang ginagamit po natin sa mga lugar na meron pong malalakas na signal yung mismong mga SIM cards ng mga telcos. At doon naman sa lugar na walang signal ay siyempre po yung Starlink ang ating pong gagamitin. At doon po sa Sulu, yan po yung ginamit natin, yung Starlink upang mas mabilis na magkaroon ng transmission. Ang natutuwa po ako, Sir Oli, ay kaagad na naikabit o nailagay sa mga bubong ng mga eskwelahan yung Starlink na talagang magaling na yung ating mga guro at alam na kaagad nila kung paano po ito paano po ma-operate at the same time maikabit na maayos upang maging maganda ang signal naman doon sa mismong paaralan. Mabuti naman pala kung gano'n. So, yung transmission, wala tayong naging problema. Pero may mga nabalitaan ako na meron tayong dapat na tutukan pagdating ng eleksyon. Tulad ng paggabay pa rin, patuloy na pagtuturo doon sa mga botante kung paano gagawin ang pagboto. At maging doon sa equipment, yung automated counting machine na gagamitin na dapat pala pupunasan muna yan bago isalang ang balota. Tama ba yung observation na pangyayaring kanon, Chairman? Doon po sa mga ibang lugar wala namang ganyan dapat na pangyayari, obserbasyon at hindi naman kailangan. Pero Sir Oli, maganda na rin yung nagkaroon tayo ng mock election kahapon sapagkat makakapagawa tayo ng mga adjustments sa mga nakita na mga issue o problema kung meron man. At the same time, lalo-lalo na po yung pagpila rin ng mga kababayan natin sa araw ng eleksyon. Sadya nga doon sa mga ilang lugar kahapon, sadyang sobrang init and therefore alam natin na pagdating ng araw ng eleksyon, mas mainit sa Mayo 12. So yan po mga ganyan na adjustment, na natural lang po yan at dapat din makita natin kung ano yung mga problema para yan po talaga ang purpose
ng mock election, Sir Orly. Okay, sa concern ng ilan, lalo na doon sa dapat na ginagawa sa balota, meron pa ba tayong dapat na gawing siguro karagdagang paghati ng impormasyon para matiyak ng ilan sa ating mga botante na mababasa ng mabuti yung kanilang balota? Sa nangyaring mock election ba, merong mga pangyayari na hindi nila alam mali pala yung giningitan, o hindi nila alam na lagyan nila ng tinta o nasulatan yung mga lugar na dapat hindi nasusulatan kaya hindi nabasa? May mga ganun bang nangyari, Chairman? Nakakatuwa naman, Sir Oli, kahit yung mga nakatatanda ay nakapag-accomplish ng mga balota, nakapag-shade ng maayos na sa mga balota. At the same time ay maganda talaga may pagbibili natin sa mga kababayan natin na kung sila pupunta sa araw ng eleksyon sa mga presinto na meron na silang mga dalang kodigo galing sa kanila, mga pinag-isipan nila, at para pagdating mismo doon sa presinto ay kinokopya na lang o sinusulat nila yung mismo mga sineshed nila yung mga pangalan ng kandidato base sa kanilang listahan. Sapagkat magtatagal lamang ang botante sa mismong presinto kapag doon pa lamang niya isa-isang pinipili yung mga kandidato na kanyang napupusuan. Ang maganda kasi kapag meron kang kodigo, so at least eksakto yung bilang ng mga kandidatong iboboto mo, 12 senador halimbawa, isang gobernador, isang congressman, isang party list. So dapat lang ay hindi sobra. Dahil pag sumobra doon sa mga bilang na aking binanggit at yung nakalagay sa balota, ay hindi po mabibilang yung mismong boto doon sa mismong posisyon sapagkat ibig sabihin, sobra ang boto po dyan. So yun po ang kagandahan sapagkat kung may kodigo ang isang botante sa early, mga 2 minutes to 3 minutes tapos na po yung pagboto niya. Tama. Okay. Bukas inaasahan na ho ang matutuloy na ho ba yung inyong talaga pag-iimprenta, yung nabalam na pag-iimprenta ng mga balota at meron bang dapat na paghihintay mo na tayong dapat gawin sa Supreme Court, yung mga nakabimindoon na mga protesta pa rin ng ilang mga nuisance candidate. Although alam natin, 3 weeks na hong delayed ang kalendaryo ho ng COMELEC dito sa mga adjustment na ito. So only at all cost, kinakailangan tayo ay makapag-imprenta ng balota by tomorrow. At therefore, kahit na may mga kaso pa sa ating katastasang hukuman, ay magtutuloy-tuloy po tayo sa ating pong pag-iimprenta. In fact, tayo po ay sumulat na sa ating kagalang-galang na punong mahistrado upang ma-inform sila na magtutuloy-tuloy tayo sa ating printing by tomorrow. So alam po natin, aware po ang COMELEC na may mga pending na petisyon at maaaring mga nadagdagan pa nga yan, yung mga petisyon na na-file sapagkat siguro dahil na-impress yung iba, dahil nakakuha yung iba ng mga TRO. Pero sa amin po, hanggat walang additional TRO, kami po magtutuloy sa pag-imprenta ng balota. Handa na po kami by tomorrow. Alright, sige po. Yung ilang mga karagdagang katanungan siguro dyan sa kasakali mga apektan. Siguro pagbalik nyo na lang dito sa Maynila, pag-usapan natin yan, Chairman, dahil medyo mahaba ang delay natin. Nasa hulo-sulo pa rin yata kayo ngayon Ano po, Chairman? Hindi po, wala na po. Nandito na po sa Manila, Sir Oli. Tayo po ay gumamit ng C-130 ng Armed Forces of the Philippine Air Force. Kung bakit tayo nakapagbalikan po kahapon din. Sige po. Chairman, ingat po kayo at pakikibalita uli kami sa inyo pong tanggapan. Maraming salamat. Ingat po kayo, Chairman. Thank you po. Ang kinikilingan, walang pinopro.